nagpa-flashback. It's really so traumatic, but I have to overcome it. I know that God is just preparing me for greater, kaya pinapatibay niya ako. Hello there, teammates! Kumusta kayo? It's me, Mamo Pinky. And I'm with a very, very, very good friend. We've been friends for a long time already. Isa po siya sa aking mga celebrity bazarista. Napaka-busy mami rin. Tulad ko, napaka-busy babae. Tama-tama, Women's Month. Happy Women's Month sa ating lahat. And I'm happy na kahit gano'n siya ka-busy, ay binigyan niya ako ng oras ngayong gabi na ito. Gabi ngayon, pero syempre, pwede naman kayo manood ng YouTube vlog na ito kahit anong oras no na available kayo kung saan man kayo naroon sa buong mundo. Ito na po siya, aking kaibigan si Bianca Lopez. Hello. Hello, ate. Thank you very much. Thank you At also. kahit busy ka, hindi ka nakahindi sa akin. Oo naman. Hindi ako pwedeng humindi sa'yo dahil at one point in my life, tinulungan mo ako. Hindi ko makakalimutan yun. Huwag na natin idetect. Alam na natin kung ano yung what point in your life. Oo. Hindi ko rin makakalimutan din. Yung pinagdaanan mo. Grabe yung buhay mo. Parang mas grabe nangyari sa'yo sa totoong buhay kaysa yung mga ganap mo sa on-screen, whether TV or movies or talk show. Medyo nagkatotoo nga kasi lagi akong inaapi-api dati. Yung mga role ko, yung mga sinasampal, hinuhulog sa hagdan, ganyan. parang mas painful pala dun yung actual na nangyari sa real life ko. Kasi yun, physical lang naman eksena lang yun sa isang, diba, sa isang pelikula o proyekto na sinasampal ka, nahulog sa nawawala. Mamumula lang siya, lalo na pag mga tipong Maricel Soriano ang sumampal sa'yo. Medyo babakat lang siya, pero after a while, ka na ba talaga ng isang Maricel sa isang eksena? Yes, Bembol Rocco, Marisa Delgado, yun yung mga tumatak sa akin dahil namula talaga ako. Pero it's an honor na pag nasampal ka ng isang Maricel Soriano. Kahit diba? sampal lang pa niya ako ng paulit-ulit. Maria, pag nakakita kita, pasampal. Hindi, pero kami ni Bianca, tuwing magkikita kami sa mga bazaar namin o lumang ganap na birthday ng anak niya, ganyan. Masaya kami, pero actually, ang ating interview ngayon maraming pait, maraming pain. Pero bago yan, kumustahan muna kami dalawa, syempre. Ano mga ganap mo lately, ngayong 2024? I'm actually rebuilding myself this 2024 because ang dami kong pinagdaanan the past year, especially last year. Talagang back to back na grabe talaga yung naging dagok sa life ko. So, this year, talagang rebuilding myself, reclaiming my faith, making it stronger, and parang nasubukan talaga yung resilience ko bilang nanay, bilang anak, bilang babae. Ang dami nagsasabi, di ba, move forward ka na, pero hindi pala siya ganun kadali. Pero, slowly, kahit baby steps, basta nagmo-move ka, kahit papano, may progress naman. Yun na nga ang dahilan kung bakit kita minessage bigla. Kasi, prior to yung Instagram post mo, nagme-message tayo, inimbitahan mo ko dun sa Mamu Baby Products, ganyan. Sabi mo, bagay na bagay sa ito, Ate Tin. Si Mamu Doon ka nag-reach out kasi Mamu, ikaw isang M, ako 2 M. Mamu na isang M, Mamu na 2 M. Tapos biglang, ang saya-saya mo dun sa message na ini-invite mo nga ako, di ba na-try ko yung mga produkto, papadala ka ng produkto. Biglang, nag-post ka sa Instagram. That's why minessage kita na sabi ko, Bianca, please trust me with your story. Interviewin kita. Kasi ngayon ko lang nalaman, grabe pala yung pinagdaanan mo. Ito pala. So tell them kung ano yung laman ng Instagram post mo. Ikaw na magkwento sa kanila, Bianca. First time kong actually magpapa-interview. Well, simply because, siguro parang hindi ko din maikukwento to kung hindi ko talaga kaibigan, kung wala akong personal relationship. So parang sabi ko, baka talaga it's time na ma-share ko yung story ko kung paano ako unti-unting nakakatayo despite ng nangyari. Last September 19, my dad passed away and my baby, nawalan siya ng heartbeat. So parang 2 hours lang yung pagitan ng pagkawala nilang dalawa.
So, I was in the hospital for my second ultrasound. Tapos, may heartbeat pa siya eh. So, parang nag-high pa siya. Parang nag-high lang siya sa asawa ko kasi first time yun sumama for the ultrasound. So, parang okay pa. And then, all of a sudden, nawala yung heartbeat niya. Nung nawala yung heartbeat niya, that was the time na ring ng ring yung phone ko. Tumatawag sila, Robin, sila JL. They were saying na ina-rush na sa ER si Daddy kasi hindi na responsive. So, tumakbo ako from the hospital, from UERM, dun kasi ako nag-ultrasound. As in, bit-bit ko pati OB ko. Tumakbo kami sa ER ng hospital kung saan dinala yung dad ko. And then, when I got there, ni-revive yung dad ko. Parang pang fourth na inaano siya, nire-revive. Tapos may tube na hindi ko na maintindihan masyado kasi hawak ko lang yung tiyan ko. Yung parang nalulost ako na parang, sabi ko, totoo ba to? Parang nakikita ko in front of me na nawawala na yung dad ko. Tapos, alam kong wala na din yung anak ko. Parang hindi ako makapaniwala sa nangyayari na parang ayaw talaga niya mag-sink in. Na totoo ba to na parang sobrang sabay naman. Sobrang wala nga akong reaction eh. Parang kasi para talagang hindi totoo. So parang hindi ko alam kung maiiyak ba ako o nanaginip ba ako or what. Until now nga parang surreal pa rin sa akin. I mean, hindi ko pa siya masyadong natatanggap. It took me a few months before I was able to post. Kasi hindi ko siya talaga matanggap na ganun yung nangyari. So, habang wake ng dad ko, nasa loob lang yung baby ko sa tiyan ko. Nasa loob lang siya. So, parang, di ba, nakaburol yung dad mo, tapos, may baby ka din sa loob ng tiyan. Kaya and then I wasn't able to attend the last night ng dad ko. Hindi ako nakapagbigay pugay sa kanya. Hindi ako nakapagbigay ng eulogy because yung fever ko was up to 41 and hindi ko talaga kaya. Pero the following day, naka-attend pa ako ng cremation. Sayang kasi hindi ko siya, plano kong gawin yon siguro sometime soon, maybe on Father's Day or I don't know yet. Kasi parang ayoko siyang pilitin. Gusto ko talaga yung handa ako pag magsusulat ako ng eulogy for him o ano. Kasi I really want to honor him but I wasn't able to. Kasi the night before, kausap ko pa eh. Sinabi ko pa na, Dad, I'm pregnant. Tapos ginalaw pa niya yung kamay niya. Ang sudden kasi eh. So parang Hindi siya yung matagal ng masas. bedridden siya kasi na-stroke siya. But jolly din siya eh. Mana ako sa kanya. Tsaka daddy's girl ako. So parang everybody was expecting me to give a eulogy message for him. Pero di talaga kinaya. Siguro sa sobrang stress na back to back. Daddy's girl kasi. So parang even when I got pregnant with Vong, tsaka nung magpapakasal na kami ni Vong, una ko pa rin sinabihan si Daddy. Basta lagi si Daddy. Pagka pinapagalitan ako ni Mami, ng Mami ko, laging si Daddy ang tatawagan ko. Tapos, bubuhatin ako ng Daddy ko, i-shield niya ako from the chinelas of Mama. Basta laging ganon. So, parang tapos yung baby, inaasahan ko siya na, baka finally baby girl. It was a baby girl niya? Hindi ko siya naabutan kung ano. But So, the photo, masyado pang maliit para malaman pa rin gender. yeah. Ilang weeks? Nilabas ko siya naturally without pain reliever, without anything. I really felt, parang pag sama-samahin mo yung 3 CS ko tsaka isang normal, ganun pala kasakit. Nasa dining table ako. Nakaganyan ako. Nakakapit lang ako sa dining. Tapos, nagle-labor ako. Niluwal ko siyang ganyan. Tapos, pala yun? Para ka rin nagle-labor para mailabas. Yes. Kasi hindi ako kinailangan i-RASPA immediately because ang condition ko is CS scar pregnancy. Malapit siya sa peklat ng kung saan ako naglabas ng bata.
I had to endure all the pain, physical and emotional pain. Inugasan ko siya, para kasi puro dugo eh. He's at home. Ando naman si Jimmy. And then my kids were there. So parang I really draw strength from them. And then nung nilabas ko na, nininis ko siya. Tapos hawak ko lang siya. Parang 2 hours ako sa CR na hawak ko lang yung fetus na parang akala ko Small. yes. Yan. Parang akala ko magiging sisa na ako. Parang hawak ko lang siya ganyan na the whole time sa CR na parang oh my gosh, ganito pala kasakit mawalan ng baby kahit hindi mo siya pinanganak. Parang anak mo talaga, parang nakasama mo siya ng matagal. Nakaganon lang ako sa kanya. So, parang nakaganon yung posing niya. Till now, actually, hindi pa rin ako masyadong, parang yung acceptance ko, hindi pa ganun ka fully, may times talaga na umiiyak pa rin ako at in the middle of the night. I haven't slept ng maayos since what happened, since nung nangyari yun. October? September 19. My brother's birthday pa, si Robin. Parang feeling ko wala pa ako nung full acceptance right now. Kaya, kasi it's mahirap. October, November, 5 months. Mm-hmm. We're only on your 5th. One can never really move on diba? From a death of a loved one. You just learn to manage the pain. Ako naniniwala. How about you? Iba kasi yung ko, parang iba yung how I dealt with grief when my mom passed away because she had cancer in 2005. I saw her suffer, I saw her in pain, I saw her every day because I took care of her hands-on talaga. Siguro parang mas easier for me to accept because no more pain. Parang kesa nakikita ko siya nagsasuffer, okay na rin. Pero kay daddy, parang kasi lagi pa yan tumatawag, nagpapabili ng lechon, nagpapabili ng yung mga bawal sa kanya. So hindi siya cancer-stricken si daddy, no? Kahit na stroke na siya, masayahin pa rin siya, tapos makulit pa din siya talaga. So parang hindi ako makapaniwala na bigla na ng one day, di na kinaya ng, well, he's diabetic as well. Yun ang kanyang pinamana din sa akin because I was recently diagnosed with diabetes. Same time. Pero buti na lang I was able to say I love you to him the night before. Midnight na kasi kami umuwi nun Kasama ko yung kids ko. I love niya yung mga kids ko. Tsaka kompleto yung kids ko noon. Even si Ice, si XLE, kasi Ice. XLE. Yes, that's why yung baby ko na nawala, siya, ang name, pinangalan ko kasi hindi ko alam kung girl or boy siya, pero ay pinangalanan ko siya ng Emmanuel Zilla, kasi daddy ko Zoilo, and then my mommy is Priscilla, so Zilla, tapos, so nickname niya Z. I'm still in the process of coping with. Are you still in pain? Grief. Super in pain. Kaya yung pinost ko, tula siya. Doon ko na lang dinaan. So, yun yung mga outlet ko. Hindi ko alam. Parang God just really redirected me. Kasi before nangyari yun, ang dami ko pang pinagdaanan. Nalugi yung negosyo. Niloko ako. Ng mga ganyan. Nag-COVID pa ako. Severe. Din ako doon. Severe COVID siya. Tapos mag-isa ka lang sa hospital, parang grabe yung ko, parang sabi ko, Lord, do you really think I'm a really strong warrior, strong soldier mo? Kasi parang grabe naman bigat ng parang you allow me to experience all this. Pero just more like Job in the Bible. More on tanong-tanong na parang bakit naman sinusubukan yung faith ko, tapos ang daming mga tao na pag may chismis na ganito, maniniwala na, tapos palaki, mag-iimbento na ng mga parang I have got ties with
a lot of people as well. Nag-keep na lang ako ng small circle na naniniwala na makakabangon ako ulit, na nire-redirect ako, na mapalapit kay God. Kasi yung faith ko talaga, sobra talagang sinubukan. Parang, Sabay-sabay, no? betrayals, lahat. Parang lahat ng aspect, parang health, nag-eclampsia pa ako on my bunso 5 years ago. So, I had eclampsia and then naiwan yung baby sa NICU. Siguro kaya hindi na rin ako ganun although may mga breakdowns ako, pero like right now, parang nakakaya ko i-control yung tears ko, parang naging super, na ako, Like parang naging strong na rin ako talaga because of all the things that happened to me, and I'd like to be parang living testimony of God na anak niya ako na naging strong, I kept my faith intact, and hindi ako nawalan ng pananalig sa kanya na I will get through this if I will keep my faith in Him. Parang si Job na, nawala lahat, pero alam ko na unti-unting binabalik na sa akin lahat. Unti-unting nakakabangon ako ngayon. Basta laban lang ng laban. Wag mawawala ng faith kasi wala eh. Sakit kasi talaga ng mga nangyari. Pero ba't ganito ka kalakas, ka strong? I have to You never, was there a time? Kinasyon mo si Lord na I did. Like, the times na na-diagnose ako right now ng PTSD, post-traumatic stress syndrome. Kasi from nung nangyari yun, hindi ako malabas ng bahay, ayoko makipag-usap. In-off ko yung mga, nag-deactivate ako ng mga social media, even yung mga text messages, ayoko matanggapin, ayoko makakita ng ibang tao except mga anak ko. Talagang ako ng sariling mundo. Tapos, parang I tried to grieve on my own. So, I cry alone. Kunyari, papasok na yung mga bata. Pag alis nila, that's the only time I cry alone. Nasa office na yung asawa ko, nasa school na sila. Kasi ayoko isipin nila na mahina ako. Ganun. So, parang I really try my best to compose myself in front of other people. But when I'm alone, that's the only time I break down and I talk to God. Tapos yung mga unang months, yun talaga yung parang, Lord, bakit naman ako? Yung parang, imbes na inaiisip mo na blessed ka pa din to have 4 kids, naiisip mo yung hindi magandang nangyari sa'yo. So parang yung anong tawag doon natin, yung parang imbes na tinitingnan mo yung baso, half full or half empty. So parang mas iniisip mo yung na half empty siya. So ngayon baligtad na. Ngayon mas iniisip ko na may reason siguro kung bakit nawala si Z. So blessed pa rin ako na I still have my 4 kids, and then blessed pa rin ako na kahit nawala si Dad, naging closer kami magkakapatid. Yung parang ganun na yung pananaw ko. Pero nung una talaga, puro negativity, parang gusto mong magalit sa mundo, ganyan. But I'm so blessed that He blessed me with people na in-encourage ako mag-Bible study, in-encourage akong bumalik. Kasi dati, urong-sulong ako parang okay, attend akong Bible study, punta ako ng church. Tapos, pagka masaya na naman ang buhay ko, makakalimutan ko na naman. Pero this time, parang nag-devote talaga ako nag-volunteer ako sa church. Kahit wala akong pampera, pamasahe ko, hingin ko pa sa asawa ko. Pero hindi ako nahihiya. Hindi ko pinakahiya yung pinagdaanan ko na nawalan ako ng
savings, nawalan ako ng friends, lahat naman ng mga nawala, binabalik ni God ngayon. Importante, buo yung family ko ngayon. Parang doon ko nasubukan na iba pala talagang pamilya. Saka, syempre, God. How did your kids take it nung nawalan sila ng little sister? Tapos nakikita nila how affected you were. Although sabi mo kanina, you put up a strong front mo. Tapos pag wala na sila, tsaka ka na lang umiiyak. So they never knew what you were really going through. Minsan, nahuhuli nila ako when I hug the what do you call that? Yung lagayan. Nandun kasi yung fetus sa urn. I have a little jar, yung urn na may baby angel, yung top niya, yung takip niya. Tapos, isa kasi hinahag ko Ang feeling ko, inihili ko siya. Kaya meron akong favorite na song, yung I Will Carry You, ng Masasela yung name. Kasi parang yung lyrics na parang, there are photographs I wanted to take, things that I wanted to show you. Ganyan, but sing sweet lullabies, your weary eyes. So, parang ganun. Parang ang dami ko sana gustong gawin kasama siya, pero hindi ko na siya magagawa dahil hindi naman siya nabuhay. Parang sabi ko nga, sige, siguro ayaw talaga mag-isa ng dad ko. Kaya nagsabay sila. Kasi ayaw talaga ng dad ko mag-isa So, parang sabi ko nga sa kanya, Dad, sana okay yung biyahe ninyo kasi meron kang angel na kasama. So, ayun, parang yun na lang yung comfort ko na at least magkasama yung maglolo sa biyahe nila to heaven. There are still times talaga until now. Minsan gigising ako na parang hawak ko yung tiyan ko. Madaling araw, magigising ako. Yung parang nakikita ko sa CR, puro dugo. Parang nagpa-flashback. It's really so traumatic, but I have to overcome it because I know that God is just preparing me for something greater. Kaya pinapatibay niya ako. Minitawan ko yung mga ibang business, mga ibang mga alaalaga ko, ganyan. I just really want to focus on things na may purpose. Like, ngayon, I give breastfeeding talks, childcare. I talk about, having a preemie. And then I go nationwide, mga barangay, mga ospital. Kasi dati nagpapadede pa ako sa mga ospital from mga NICU. Kasi I know how it feels na magkaroon ng baby na nasa NICU. So, yun. Kung ano na lang yung pinagdaanan ko, ginagawa ko siyang inspiration para dun sa mga iba na pinagdadaanan din ngayon. So, even yung business ko ngayon, ano pa rin siya, as a mompreneur and to be able to help other moms as well. Basta laging kailangan lahat ng gagawin ko may purpose and to build the community to empower women and moms. Now, I'm slowly rebuilding myself and I want to use my voice. Parang ikaw, di ba? Pero wala akong pinagdaanan na kasi grabe kaya only a strong woman like you. Pero sino yung tumulong talaga sa iyo nang nag-rock bottom ka na labas sa family mo? I met your friends, I met Ron. Ano yung mga roles nila sa buhay mo to give you the direction that you need? Well, Ron is one. He's been my friend for a long time. Balintinitan pa kami. But, I don't know, God really has His ways. Kasi nireunite niya kaming dalawa na parang nagkamustahan, tapos biglang, okay, tapos may project ako, okay. Parang bigla kaming pinag-reunite again, tapos biglang, nag-come up kami with the business, and then, at then, yung business mo ay may kinalaman sa mga babies. Yes, babies. And that's why parang pinush talaga namin siya to honor Z. Nung kino-conceptualize namin siya, I got really excited when I found out I was pregnant. Anong nauna, yung pag-conceptualize ng business o yung buntis ka na? Pag-conceptualize muna, pero wala pa talagang kahit anong product or anything.
So, Just the concept. yes. Tapos when I got pregnant, doon ako nagsabi, oh my gosh, push natin kasi may baby ako. Sakto. So, nung nawala siya, parang dalawa lang naman yan di ba? Either mawawalan ka ng gana or lalo kang may inspire na ituloy siya in honor of my baby. Mas dinala ako ni God dun sa path na para doon sa Euro talaga ako, para sa mga nanay, sa mga kababaihan. Kasi parang meron na akong na-build na community on my own. Meron na akong Anong pangalan ng community mo? Yung sa breastfeeding? Breastfeeding Pinas. Ganyan. Tapos, syempre hindi naman alam ng mga tao kasi hindi ko talaga siya pinopost. Pero sabi ko nga, baka nga dapat mag-vlog ako minsan or mag-post din kasi to raise awareness, to really use my voice. Siguro sa dami ng pinagdaanan ko. Tapos yung pinaka-death moment na naisip ko is yung sa COVID ko nga. Parang naisip ko, kaya mo siguro ako binuhay pa kasi dadalin mo ako to where I am now. I'm not really fully healed or I'm still grieving. I'm still rebuilding myself. Pag tingnan mo yung bank account ko, wala ka pang makikita dyan. Ganyan. Pero, naniniwala ako na lahat magiging okay din. Kasi, parang day by day na, parang nasusurvive ko siya ng positive, yung bindes niya ako ng mga tao na tutulong sa akin, magpalakas, maghilom, makatayo muli. So I'm happy I'm able to thank you ate for giving me this platform, and hindi rin ako makaka-trust ng iba pang tao other than you to share my story. Tsaka ikaw yung perfect talaga na na makasama ko sa kwentuhang ito kasi siguro hindi ko siya malalabas siguro kung sa iba. And at the same time, you're also an inspiration to a lot of moms and women. So, parang perfect. Inano tayo ni God together today para maka-inspire siguro ng tao. A living testimony of how good God is. Na kahit akala mo wala ka ng pag-asa sa life, sa dami ng dagok mo sa buhay, meron at meron pa din. Kailangan kapit lang talaga. Ganun klaseng tao kasi si Bianca, lahat ng pwede niyang ma-offer sa'yo na tulong, whether sa sarili niyang business, negosyo, contacts, pamilya, gagawa niya ng paraan na makatulong siya. Ganun ka talaga Kaya hindi mo isipin na ikaw pala yung nangangailangan ng tulong. Ikaw pala yung naloko sa business, ng mga kaibigan, ikaw pala yung namatayan, ikaw yung na-ospital, na-COVID. Grabe. You are the savior of so many people. Yet you didn't make people feel that you needed saving. Parang mom ko, I think I got it from my mom. Because she's really, strong. A strong woman. And then when she's alone, I would see her crying. I would see her naggaganyan na ng tissue, ganyan. Pero pagka, Mom, are you okay? Oo, no, wala to. Parang, siguro, doon ko namana. I have last 2 questions. Alam ko cliche ito kasi laging tinatanong to sa mga vlog, sa mga interviews, sa talk shows, pero kailangan ko itanong doon sa mga nanonood sa atin ngayon sa vlog na ito rin yung pinagdaanan tulad mo. Ikaw, pagdaanan mo lahat, pero anong gusto mong sabihin sa kanila? Maaaring marami sa inyo ang nagdadaan pa sa grieving stage like me. Hindi pa naman po ako fully healed or fully recovered from grieving. I think wala namang tamang panahon or parang kailangan within 3 months dapat okay ka na. Walang ganon. Talagang matututunan mo lang na mabuhay na wala na talaga yung mga mahal natin. Sasal lang po at saka ang kailangan siguro is wag iwasan. Like kunyari, ngayon kasi parang iniwasan ko for a while yung magbalot, maglinis ng gamit kasi ayokong maramdaman ulit yung sakit na maamoy ko naman yung pabango niya. Pero ngayon parang I just accept everything. Makita ko yung damit niya, i-hug ko,
makita ko yung mga pictures niya, hindi ko iiwasan, titingnan ko talaga. Kasi parang dun, dun ko mas mararamdaman yung fond memories together. And even yung baby ko, I know na iniisip ko na lang na I gained an angel. So, Watching over you. yeah, watching over me. Your dad. Isipin mo, may anak akong angel. Mhm. Parang ganun na lang. Parang ibahin natin yung perspective natin sa mga losses na na-encounter natin. Kasi wala talagang ano yan oras kung kailan ka makaka-move on talaga. Tsaka wag natin siguro i-pressure yung sarili natin na kailangan mag-move on ka na. Parang wag mong intindihin yung sinasabi ng mga ibang tao. Kung gusto lang intindihin, ang focus mo lang is yung healing mo, yung pagdarasal mo na ma-overcome mo lahat. You will heal at your own pace. Ganon. Take it one day at a time lang. Walang pressure. Ngayon yung iyak ko, na lang more on, bahala ka na Lord, I know you have greater plans for me. And lahat ng sakit na dinanas ko, hindi mo naman yun i-allow kung alam mong hindi ko kakayanin. Happy ako na feeling ni Lord ang strong ko. So, pinagkakatiwalaan niya ako na I'm a strong woman. You are. Because you are. Nagyan ka. Anong message mo kay Z? Bantayan mo ang lolo mo dyan. Makulit siya. Baka manghingi na naman siya ng lechon dyan sa heaven. And I want you to know that even if I never really got to hold you and I never really got to play with you and take care of you, breastfed you, change your diaper, see you get married, see you having a debut, even if hindi ko nagawa lahat yun, I want you to know that you are always in my heart forever. Siguro, pag mabuhay ulit ako, sana maging mami mo ulit ako, tsaka sana magkakasama na tayo that time. You are forever loved, even if I never held you in my arms. I love you forever, more than my life. Gabayan mo na lang kami. I love you, Z. Hindi kasi talagang masusukat yung pagmamahal ng isang ina kung gaano mo katagal nakasama ang anak mo. Kahit hindi siya talaga nabuhay. Parang kapag nanay ka, mamahalin mo ang anak mo kahit anong mangyari. Kaya, thank you Lord, ginawa mo akong ina. Ginawa mo akong nanay. I think it's the most thing that I am very proud of, that you let me become a mother. And gusto ko lang malaman ng lahat ng anak ko, Ice, X, Ezekiel, Elijah, Ethan, na sobrang mahal ko kayo. Sobrang love ko maging nanay ninyo. Si Ice is already in showbiz. Actually, hindi pa nga ako nagpo-post about it pero sobrang umiiyak ako last week. Nung nilabas kasi yung photo niya, parang for Batang Quiapo. May mga nag-bash. Sabi ko, tama ba na inalaw ko mag-showbiz tong anak ko? Kasi iba yung panahon natin dati, ate. Walang social media, walang nag-aano sa'yo. Pero ngayon, parang ako okay lang sige, post nyo ako, bahala na kayo. Pero, nung si Ice na, parang naging tiger ka bigla. Pero at the same time, I just realized na the world can be really cruel. But, yung pagiging nanay ko, I still want to protect him. Ang anak ko po, hindi naman siya talaga nag-artista dahil gusto niyang sumikat. Lumaki na siya na kahit papaano
nasa, nasa spotlight pa rin siya kasi lalo na daddy niya, mas ang dami pang pinagdaanan, di ba? Sana naisip nyo man lang yung anak ko, di ba? Dumaan din sa depression, yung pinagdaanan niya habang nakulungan tatay niya, habang pinagdadaanan ng lahat. Hindi ninyo alam kung anong pinagdaanan namin mag-ina. Na nahihiwalay ako sa kanya for his safety. I had to give up muna yung schedule namin before ni Bong na ako talaga kasi ang nagpalaki doon eh. Pero at a certain point, lalo na nung walang-wala ako, iisipin mo yung kapakanan ng anak mo. Sabi ko, mas magiging maganda ang buhay mo sa daddy mo. So, sabi ko, siya muna mag-aalaga sa'yo. Sobrang sakit nun kasi siya yung kasama ko. Mula naghiwalay kami ni Bong, yung nakatabi ko. Sa lahat ng pagkakataon. Hindi ko talaga matanggap na may mga ganun tao. But thank God, nagkaroon siya ng mga, yun, pinalabas niya yung Batang Quiapo, nakita na, ay, gwapo naman pala. Parang ganyan. So, parang, kahit pa paano, medyo nabawasan ng mga bashers. 50-50 kami ni Bong. Tsaka medyo chubby siya dun sa picture eh. So, akala ng mga tao, okay. Pero ngayon, lumabas na siya, ganyan. Tapos, na-realize nila, oh my gosh, combination pala siya ni, yes, lumabang po yung lapos. 50-50 po ang laban. At malayo pa mararating. And let us, allow him to carve his own path. Yeah, give him a chance. Kasi hindi naman po nag-artista yung anak ko para sumikat. Nag-artista po siya para maging mahusay na aktor. For the craft. Yes. See, he's also a graduate of Communication Arts in UST. Nagtapos po ng kolehiyo yung anak ko, tsaka never naging sakit ng ulo. Napakabait na bata. Thank you, Bianca. Thank you. Anyone else you want to thank? This is the chance. Oh, I forgot. Yeah. Aside from sila Ron, and I have a small group, and mga barkada ko. Ay, si Vince. Kasama si Vince. Si Vince, si Nikki, si Chaps, si Henry. And meron akong small group of friends. And then si Ron and Katya, mga non-showbiz. But I also have a Bible study group na mga showbiz. Pero nasa Bible study. Feeling ko ako yung bunso doon. Pero hindi ako makapaniwala actually na I will be a regular, na magiging friend ko sila, magiging regular ako na kasama doon sa Bible study group. Kasi yun yung down na down ako. Mama Ami, Austria, she is my spiritual leader. Yeah, parang talagang ayaw niya akong tantanan talaga. Prayers, reminders, even si Tita Lynn Cruz, wife of Tito Pip, Tirso Cruz. Ayan, every week, magre-remind na our Bible study group. At every Saturday yan ang gabi. So, kahit anong ginagawa ko, kahit saan lupalop ako, kailangan nandun ako. Hindi ako magpaniwala. Nung una, starstruck ako. Sabi ko, Christopher De Leon, Sandy Andulong, Gina Alahar. Sabi ko, the greats. Mga veterans, mga talaga. Actually, yung name ng Bible study group namin, The Legends. Bakit ako nandito? parang naligaw ako dito. Pero grabe, super humble nila. Super hindi mo ma-feel na mga superstar sila. They're just regular people who worship God, who shares their life story. Even like si Tito Pip and Tita Lynn kasi they lost their son, who is my friend, si TJ. Tapos kinukwento nila yung about grief. So parang ang laking tulong talaga. Kaya super happy ako. I think talaga God redirected me to these people para may strong support system. Inside showbiz and outside showbiz. I can't complain. Kahit ano pang hirap yan, fight lang. Ang sakit. Sobrang sakit. Ang puso ko'y puno ng hinanakit. Sa mundong kay daming hirap at pasakit. Kung kailan ako sa Diyos ay lumapit. Tsaka nangyari ang mga trahedyang sadyang kay lupit. Nanunuot, kumikirot, sadyang hindi maiwasan na magkaroon ng konting puot.
Sarili gustong pumalaot, umiyak at malunod. Bakit buong mundo ko sa isang iglap ay magbago? Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Salamat Ama, ako'y hindi pinabayaan. Kahit naging pasaway, ayaw mo pa din sa'yo ay mawalay. Paulit-ulit na sakit, ngunit sa'yo'y patuloy pa rin lumalapit. Patuloy na kumakapit, nagsusumamo, ako'y iyong baguhin. Mga taong nais lamang akong abusuhin at atakihin. Kaming lahat, Panginoon, ay iyong patawarin. Ngayong ikaw ay nasa buhay ko, pagiging mabuting anak ko, asawa, ina, kapatid at kaibigan, naway gabayan mo ako. Ano man ang misyon na nais mong gawin ko, gagawin ko ito ng buong puso. Dahil sa maraming beses na ako ay nalumpo, ako'y inakay mo upang muling makatayo. No, ako'y naging bulag sa kadakilaan mo. Maraming beses sa buhay ko, ikaw ay tinalikuran ko. Ngunit ilang beses mo rin akong inakap pabalik sa tahanan mo. Kinailangan mawala ang halos lahat upang magising sa katotohanan. Hindi ko kailangan ng yaman at kasikatan. Ikaw lamang, O Diyos ko, ay higit pa sa sapat. Ngayong ako ay nagbabalik, unti-unting babangon muli. Maraming salamat at ako'y hindi mo sinukuan. Ang pag-ibig mo ang siyang tunay na kinakapitan. Hindi na muling magpapatinag sa lahat ng pagsubok at patuloy na lalaban sa agos ng buhay. Sapagkat ngayon ay naiintindihan ko na sa buhay kong ito, ikaw lamang ang aking kailangan. Mula sa panulat ni Binibining Blanca. On a lighter note, Mamu Bebu, Mamu Yes. Tintin, Oo. ito na yung negosyo mo. Totoo, kaya nga tayo magkasundo. Kasi mahilig din tayo sa negosyo. Mompreneurs Mga talaga. mompreneurs kami. Ayan, excited na ako. Ito ang pinaka-bet ko, guys. Yung Yes. Ito yung star ng aming product line, the Bum Bum Wash. Natural Bum Bum Wash. So, pangalan ito, pa lang talaga, bam mo. But ito alam na yung alam mo star. na agad. Alam na natin. Kaya ito yung star kasi, well, lahat ng mga dumadaan kanina, naisip nila na parang ito yung wala sa iba. It's a first. And then, it's specially formulated to lift up the oil and the odor of the poopy. Oh, alam niyo naman, kupi, ibang Alam niyo amoy. Ayan ang mga challenge ng mga nanay, lalo na pagka medyo nababad sa diaper, dumidikit natin yung yung amoy amoy, na yan. di ba? Dumidikit. So, alam niyo na, bago pa umalingasawan lahat. At yun yan. So, especially formulated talaga siya for The bum the bum ganyan, yan. Tapos, ayun, we also have laundry detergent. This is for the whole family, but we also have a version of pang baby. So, ayan. So, eto muna yung first namin. So, quickly? Sa launch Wash, namin. Ito okay. naman ay body wash for active kids. Ito yung mga medyo, mga Toddler. 3 pataas. Ayan na. Ganyan. Yan yung mga nagtatatakbo na, Amoy nag-aamoy pawis. araw na, amoy pawis. Ito yun. Active kids. Yes. Kasi maganda, hindi lang talaga pang baby, hindi lang pang newborn, hanggang sa tumatakbo na. So, sa active kids, 3 po. Itong purple, tutti frutti. So, hindi lang siya body wash, pwedeng pang Yes, hands. meron kaming hand wash. Yes. Ito Ito naman yung top to toe. Ito yung pang newborn. Yes. Pang newborn. So, hindi ka na mag-shampoo. Ito na, yan na rin ang shampoo niya. Ito lahat-lahat na. Yes. Para At sa saka mga bum. newborn. Tapos ito yung pang baby. So, meron kaming trial na bottle para matry ninyo kung okay ba siya. Ayan. At sure ako na hindi kayo magsasisi at very competitive yung price namin. Yan. And actually, we have a program for mga ibang nanay Ayan na, yan ang gusto ko. Gusto reseller natin. program. Yes, Para sila reseller. kikita din. So, ayun, reseller and
distributor program, packages. yan. Yan. So, paano? So, yun. Sino may message nila ikaw sa IG mo? Anong official Yun, account? meron kaming ilalagay dito. Ayan. Basahin nyo ang aming social media. Of course, on Instagram, it's Mamu Bebo. And then, our website, doon makikita nyo talaga yung mga packages, www.mamubebo.com.